Magandang araw po sa ating lahat. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, ang pangunahing institusyon na nagpapatupad ng patakarang monetarya sa Pilipinas. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga patakarang monetarya na ginagamit ng BSP. Pagtatakda ng interest rate. Ang BSP ay nagtatakda ng policy interest rate na tinatawag na Overnight Reverse Repurchase Facility Rate, RRP rate. Ito ang rate na ginagamit ng BSP upang manghiram ng pera mula sa mga bangko. Ang pagbaba ng RRP rate ay maaaring mag-udyok sa mga bangko na manghiram ng mas maraming pera mula sa BSP na nagre-resulta sa mas mababang mga rate ng interest para sa mga pautang at mas maraming paggasta ng mga mamimili at negosyo. Ang pagtaas ng RRP rate sa kabilang banda ay maaaring magpabagal sa ekonomiya. So, anong masasabi natin dito mga kaguro? So, ngayon mas malinaw natin na maintindihan na ang Reverse Repurchase Facility Rate o RRP rate ay ito pala ang rate na ginagamit ng BSP upang manghiram tayo ng pera mula sa mga bangko, no? So, ang mga bangko ay nanghihiram sila ng maraming pera doon sa BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas kapag mababa lang yung RRP rate niya, no? So, ibig sabihin, ito ay nagre-resulta sa maraming mga pautang at saka mas maraming paggasta, no? Para sa mga mamimili at saka sa mga gustong magnegosyo dahil mababa nga lang ang interest ng yung sinasabi nilang RRP rate, no? Kapag mababa yung di siyempre naiengganyo tayong mangutang dahil maliit lang yung interest rate na binabayaran natin. Pero sa kabilang banda naman, ang pagtaas ng RRP rate ay maaaring makapagpabagal sa ekonomiya. Siyempre kung mataas naman ang interest o tubo sa ating mga inutangan ay hindi tayo mangungutang kasi mataas. So yan yun ay magre-resulta ng pagiging mabagal sa isang ekonomiya. Okay. So tayo ay kapag sinabi ko na kapag mura lang yun o maliit lang yung interest ay manghiram tayo ng maraming pera, no? Yan ay magre-resulta sa pagtaas ng ekonomiya kasi gasto tayo ng gasto kasi okay lang kasi maliit nga lang yung tubo o kaya yung interest na binibigay. So, maliwanag. Sa kabilang banda naman itong pagkontrol sa supply ng pera. So, ang BSP ay nagtatakda rin ng target para sa paglago ng supply ng pera. Ang pagkontrol sa supply ng pera ay maaaring magamit upang maimpluwensyahan ang inflasyon, no? So, kailangan din nating kontrolin yung supply ng pera, hindi na lang basta-basta na gagawa ng maraming pera. So, kailangan makontrol yung supply ng pera na maaaring maka-impluwensya din sa inflasyon. So, alam naman natin yung inflasyon, yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Ang pagtaas ng supply ng pera ay maaaring magdulot ng inflasyon habang ang pagbaba ng supply ng pera ay maaaring makapagpabagal ng inflasyon. So ito yung positive at saka negative impact, no? Pagdating ng siyempre pag maraming pera, so bili tayo ng bili, pero pag wala tayong pera, so nagiging mabagal yung inflasyon o kaya yung pagtaas ng presyo ng bilihin kasi yung mga tao ay
nagtitipid na lang kasi nga konti lang yung supply ng pera. Yan yung ibig sabihin doon sa pagkontrol ng supply ng pera. No? So, dito sa pangalawa naman yung pagbili at pagbenta ng mga securities. Ang BSP ay maaaring bumili o magbenta ng mga securities sa pangunahing merkado upang maimpluwensyahan ang supply ng pera. Ang pagbili ng mga securities ay nagdaragdag ng supply ng pera habang ang pagbenta ng mga securities ay nagbabawas naman sa supply ng pera. So, ganun din, positive at saka negative din pag ah, bibenta natin yung mga securities natin ay nagbabawas ng supply ng pera. So, ang pagbili naman daw ng mga securities ay nakadaragdag sa supply ng pera. So, yan, maliwanag. So, dito sa pagtatakda ng reserve requirement, ang BSP ay nagtatakda ng reserve requirement para sa mga bangko. Ito ang bahagi ng mga deposito ng mga bangko na dapat nilang itago sa BSP. Ang pagtaas ng reserve requirement ay nagbabawas ng kakayahan ng mga bangko na magpautang, habang ang pagbaba ng reserve requirement ay nagdaragdag ng kakayahan ng mga bangko na magpautang. Okay, intindihin natin to, no? So, ang pagtaas daw ng mga requirement ay nagbabawas ng kakayahan ng mga bangko na magpautang. So, siyempre, kapag mataas yung requirement, kung hindi ka qualified na mangutang, hindi ka pwedeng mangutang. Pero kung ano lang, yung mababa lang ang reserve requirement ay pwede tayong mangutang once na tayo ay qualified, no? So, ganun ang ibig sabihin nito ng pagtatakda ng mga reserve requirement. Siyempre, karamihan dyan, hindi naman sila nagpapautang kung wala ka talagang kakayahang magbayad. Pero kung may kakayahan kang magbayad, ay pinapautang ka. No? Nakadepende din yan dun sa monthly income mo. Kasi baka naman laging deficit. So, yun yung ibig sabihin ng pagtatakda ng reserve requirement. Ang mga patakarang monetarya ng BSP ay naglalayong makamit ang mga sumusunod na layunin. So, ito yung mga layunin na tinitingnan ng ating BSP, no? Yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Unang-una dito ang pagpapanatili ng price stability. So, ang BSP ay naglalayong mapanatili ang inflasyon sa loob ng target range nito. So, mayroon tong tinatawag na target range. So, posibleng sa loob ng ilang buwan o kaya sa isang taon, kaya pinapanatili nila yung price stability, no? So, yan kasi diyan nga natin makikita o mararamdaman kung nagkaroon ba ng inflasyon o deflasyon. So, mayroon silang target range. Kumbaga, yun yung quota or goal nila, no? So, pagtataguyod ng sustainable economic growth, ang BSP ay naglalayong suportahan ang mataas at pantay na paglago ng ekonomiya. Siyempre naman, no? Kasi yan talagang ekonomiya ay kailangan talagang makita natin na matatag at pantay. Dahil ang paglago ng ekonomiya ay paglago din ng ating bansa, no? So kailangang magkaroon sila ng tinatawag na sustainable economic growth. So yung nila, isa yan sa mga plano. At saka isa na rin dito yung pagpapanatili ng financial stability, no? So pag sinabi nating financial, so ang pag-uusapan dito ay ang pananalapi. So ang BSP ay naglalayong maiwasan ang mga crisis o krisis sa pananalapi at mapanatili ang katatagan ng sistema ng pananalapi, no? So, siyempre kailangan matatag yung sistema ng ating pananalapi. Kasi kagaya nga sa atin, kung ang isang bahay ay hindi matatag yung sistema ng pananalapi o income o kita ng isang pamilya,
ay mahirap na magkaroon ng tinatawag natin na financial stability, 'no? So, kailangan matatag yung income ng isang pamilya o kaya kailangan nating magiging matatag ang income ng ating BSP, 'no? Kumbaga pinapanatili nila yung tinatawag na financial stability. Kumbaga ayun nga, kagaya ng isang pamilya sa sinabi ko na kanina, kailangan mayroong matatag din upang maiwasan ang krisis sa pananalapi. So, ang mga patakarang monetarya ng BSP ay mahalaga sa pagkamit ng layunin ng ekonomiya ng Pilipinas. Siyempre naman, no? So, kailangan matatag yung ano natin, yung BSP para matatag din yung ekonomiya ng ating bansa. So, sa pamamagitan ng paggamit ng mga tool na ito, ang BSP ay naglalayong mapanatili ang isang matatag at maunlad na ekonomiya para sa mga Pilipino. So, ang sarap o kaya ang gandang pakinggan na sana pag ganun nga yung mangyayari na matatag yung pananalapi natin. Pero ang tanong naman doon, matatag ba ang income ng mamamayan? So, kaibigan, comment lang kayo dyan kung may naintindihan ba kayo sa ating napag-usapan ngayon. So, maraming salamat po sa pag-click ng channel at sana nakatulong. So, God bless po.